Okay, I think check, mic check, 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 sound check, sound, sound check. Alam nyo mga kapatid, 160 countries out of almost 200 celebrate Christmas sa buong mundo. No, grabe, 160 over 200, halos 197 more or less sa mga bansa. Ibig sabihin, more than 80% of the world's countries celebrate Christmas. So ganun katindi, ang selebrasyon na ito. Subalit, ang tanong at palagi nating tinatanong ito, ating bang naunawaan ang tunay na kahulugan nitong Pasko? At bahagi ng ating sort of trilogy, 3 mensahe ito, Lucas chapter 1, nakita natin just before the birth of the Lord, the Annunciation. Ikalawa, nakita natin last Sunday, the birth, yung kapanganakan ng ating Panginoon. At ngayon, yung final message natin is about what happened just after the birth of our Lord Jesus Christ. Muli, pupuntahan natin ang Lucas. Naalala nyo, sinulat ito ng isang doktor na hintil, na mananampalataya. So, somehow may konting bias sa mga hintil na tunay nakasali sila sa kaligtasan. Kasali tayo bilang mga hintil sa kaligtasan. At tingnan natin ngayon, Luke chapter 2 na tayo. Last time nakita natin kung paano yung providensya ng Diyos ay nanguna o naghari sa kapanganakan ni Jesus. Pero nakita din natin yung unexpected turn of events as part of that providence na ipinanganak siya sa isang sabsaban. Ngayon naman, Luke chapter 2 na tayo mga kapatid. Sundan niyo ako as I read from verse 8 hanggang 13. So ito yung right after the birth of our Lord in the manger. Verse 8, sa lupaing iyon, so doon sa Bethlehem kung saan ipinanganak ang Panginoon, ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalawalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Tumayo, or kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tayo ngayon ay dumako muna. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon as we look at this word. Manalangin tayo mga kapatid. Kapagpala naming Diyos, salamat muli. Paalala sa panahon na ito ng Disyembre, we remember the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. At nawa, ngayon namang hapong ito, ipaalala niyo po sa amin kung paano ang mga pastol ay siyang unang nakarinig ng magandang balita. Ganon din ang mga anghel nakasali dito po sa naganap na drama na ito. At of course, ang aming pinakasentro, muli niyong ipaalala ang aming Panginoong Jesus. And in His mighty name, ito po ang aming mga dalangin. Amen. Kanina, ang ating kapatid sa kanyang pangangaral ay nagkwento sa atin ang nangyari sa bansang Japan. And we will continue that kind of trend. Japan din ang ating pagkukunan ng isang kwento. Alam nyo ba, mga 25 years ago, halos sabik na sabik ang buong bansang Japan dahil sa wakas ay nagdalang tao ang prinsesa. Alam nyo kasi, naghihintay sila ng tagapagmana doon sa emperador, yung isang lalaki na magtutuloy ng kaharian ng Japan o ng empire. I think ang tawag chrysanthemum throne
may magpapatuloy na uupo dito. And after 8 long years ng pag-iintay, grabe yung pressure kay Princess Masako, yung asawa nung anak ng emperador, that for 8 years, inintay nila ang baby na ito. And finally, nagkaroon ng official announcement ang palasyo na sa wakas, si Princess Masako ay nagdadalang tao. Alam nyo, sa excitement ng bansang Japan, yung Prime Minister mismo ay nagpahayag ng kagalakan at lahat ng mga networks, yung television networks noon, ay live na ibinroadcast ito na nagdadalang tao na ang prinsesa. No, grabe, ano? Now, ito yung nangyari sa isang bansa lang, Japan. Pero alam nyo, nangyari sa ating Panginoong Jesus, gaya ng ating nakita na, medyo kabaligtaran, ano? Walang worldwide announcement. Walang live television coverage na yung pinakamakapangyarihang mga prime minister at hari ay siyang nag-anunsyo ng kanyang kapanganakan. Subalit, gaya na makikita natin, bagamat ipinanganak siya sa isang mababang sabsaban, and yet, gaya ng ating nakita, ang kanyang kapanganakan has far-reaching implications, much more than kapanganakan ng isang apo ng isang emperador. Ang mensahe na gusto nating hanguin sa ating talata binasa is that we must rejoice, magalak tayo na yung ating tagapagligtas ay dumating para iligtas ang mga makasalanan tulad natin at ipakita ang luwalhati ng Diyos sa buong kalikasan, buong nilalang. No? Ang kagalakan, magalak tayo, let's rejoice in the birth of the Savior who came to save poor sinners like us and to glorify God in the entire creation. Titingnan natin ito, yung mga familiar sa communication, gagamitin natin yung communication model, at least yung traditional communication model, dahil alam ko may mga eksperto rito sa communication at alam nila maraming teorya. No? Ito isa lamang. Sabihin natin ito yung basic. No? Basic lang ang alam ko dito eh. So, sa isang communication, sabi ng mga communication experts, merong sender, di ba? No? Merong recipient at merong message. At yan ang ating papansinin. Una sa lahat, tingnan natin yung sino yung tumanggap ng mensahe. The shepherds. Sino yung nagdala ng mensahe? The angels. At ano yung laman ng mensahe tungkol sa isang sanggol? Kaya pinamagatan natin ang mensahe na ito, shepherds, angels, and a baby. So una sa lahat, tingnan natin yung mga shepherds, the recipients. Now verse 8, sorry. In the same region, sabi doon, ng account, there were shepherds. May mga nagbabantay ng hayop, ng tupa, in the field, keeping watch over their flock by night. Now ngayon, pag sinabing pastol, shepherd, ano yung iniisip natin? Siguro parang very romantic yung isip natin, ano? Mga pastol na pahiga-higa, ang bait nila, baka nag-harp sila doon, pakanta-kanta, parang mga, parang mga very idealized men na nagbabantay ng tupa. Pero alam nyo ba, at I'm sure alam ng ilan sa inyo, noong panahon nila noon, ay hindi ganun ang reputasyon ng mga pastol. Totally kabaligtaran. Shepherds were insignificant part of society. Hindi lang insignificant, in many cases, they were viewed as dishonest and even unclean when it comes to the law. Kasi nga, kasama nila mga hayop eh. No? So sila ay madumi. At hindi lang basta madumi, in general, dahil sila hiwalay sa mga tao. Kalimitan yung mga shepherds na yan, pag minsan nga nomadic yan, yung paikot-ikot, siyempre yung kung saan nanginginain, sabi natin, yung mga hayop. And so dahil malayo sila sa mga tao, they are viewed with suspicion. No? Parang taong bundok, kumbaga sa atin. Mga taong bundok yan. Mga taga-bundok, taga-malayo, taga-liblib na lugar. And in fact, sila ay pinaghihinalaan na ang iba sa kanila ay mga sanggano o mga robbers. Kasi nga, naandun sila sa mga ilang na lugar. May mga nagta-travel doon, nag-iisa. Ay, sino ba yung pwedeng mag-ano sa kanila? Magtambang, mag-ambush. Walang iba kundi yung mga shepherds na ito. And so,
In fact, sa kanilang batas, disqualified ang mga shepherds na maging saksi. Kunwari, merong kaso, kailangan mo ng saksi. Hindi mo tatawagin yung isang shepherd. No, dahil hindi pwede. In short, ang reputasyon nila napaka-negatibo. And so, pag nabasa natin ito, kung una tayong babasa na tayo taga doon sa Bethlehem or taga doon sa Palestine, kagulat-gulat ito. Ano? Kagulat-gulat na ipinanganak ang tagapagligtas, dumating ang Panginoon, at ang unang kinausap ng mga anghel ay yung mga madumi, yung mga dishonest, yung mga tinakwil ng lipunan. Shepherds. Shepherds. Eh kasi sa New Testament, talagang parang ang taas na ng pagtingin sa shepherd, no? After all, the Lord Himself said, I am the good shepherd. And in fact, even in the Old Testament, the Lord is my shepherd. So, yung Panginoon ay makikita natin dito ay ginamit itong mga taong ito na outcast ng society para ipakilala o ipaalam yung mga balita na dumating na ang tagapagligtas. Eh di ba dapat very shocking ito, ano? Dapat kagulat-gulat ito. What? Of all the people na pwedeng pagsabihan, bakit itong mga taong ito ang unang pinagsabihan? At dito makikita natin, by way of application, that we should be thankful that God is not a respecter of persons. Hindi gumagalang ang Diyos. Hindi niya paborito ang mga makapangyarihan, ang mayaman, at mga makapangyarihan sa mundo na ito. In fact, the reverse. God actually favors the weak, even the outcast of society. At yan ang paalala sa atin dito. Mga shepherds ito, no, na kanyang pinagsabihan na parang gusto ipahayag ng Diyos na ang tagapagligtas na darating ay para sa mga walang kapangyarihan, para sa mga outcast. In short, poor sinners like us. Dumating ang tagapagligtas para abutin ang mga kagaya din natin. And what an encouragement na ito ang klase ng Diyos na meron tayo. Di ba pag minsan malimit, we are so disappointed with ourselves. No, merong isang counselor, Mary ang pangalan niya, o Maria ang pangalan niya, ay kalimitan daw, naririnig niya, pag may mga kinakaunselan na siya, no? Naririnig palagi ni Maria sa mga counselors na ito, alam mo, Maria, no, I want to do better. Yan ang kalimitan naririnig. No? Pero, but every time, no, kahit gusto ko na mag-improve, pero every time na ako'y nasasaktan, nai-stress ako, hindi ko na mapigilan ang aking sarili, I reach out for, fill in the blanks. I reach out for chocolate. Oops, parang tinamaan ako rito kanina. Sarap ng chocolate na kinain ko. Okay. Hindi naman ako stressed. No, hindi ako stressed. But I reach out for chocolate, ice cream, cigarette, alcoholic drink, TV clicker, all things we distract ourselves with. Yan daw ang kalimitang storya, kwento at salaysay ng kanyang mga kinakaunselan. Sabi ng kinakaunselan, I feel so disappointed with myself. Naramdaman niyo na ba yun? I feel so disappointed with myself. Ilang beses ko nang ginawa, ilang beses ko nang nakinahulugan ng kasalanan ito. I feel so disappointed with myself. At ang sabi niya, sabi ni Maria, yung counselor, can you relate to my client's heartfelt plea? What do you do when the person you disappoint is you? What do you do if the person you disappoint is you yourself? Ikaw mismo disappointed sa iyong sarili. At mga kapatid, napakagandang balita ito sa mga taong kagaya natin that many times we fail, many times we fall to our remaining sins at alam natin na nagkamali tayo. Pero ang Diyos natin ay ang malambot ang puso sa mga kagaya natin na mga makasalanan. Mga kagaya nating
poor in spirit, mga taong even outcast of society. 1 Corinthians 1:26, sabi ni Pablo 27, "For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. In short, shepherds. Marami sa inyo ay parang pastol. Hindi kayo makapangyarihan, hindi kayo mayaman, hindi kayo matalino. But God," sabi ni Paul, "chose what is foolish in this world to shame the wise. God chose what is weak in this world to shame the strong." Yun ang pinili ng Diyos. At sana makita natin, whenever we see our unworthiness, whenever we see na hindi ako karapat-dapat sana makita natin na in spite of that, mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng ating tagapagligtas. As we can see, dito sa nangyari dito, na mismong mga pastol na mga hamak ang unang tumanggap ng magandang balita. Gustong ipakita ng Diyos na I am concerned. My heart goes out to mean, poor, sinners, even outcast of society. Kayo yung hinahanap ko at kayo yung gusto kong maligtas. Now, of course, may mga makapangyarihang naliligtas. Pero guys, sabi ni Pablo, not many. Not many. But God shows what is foolish in this world. Baka may kinakausap tayo ngayon na isang bisita, ngayon lamang narito ngayon, o kaya hindi pa tunay na lumalapit sa Panginoon, Jesus. Sana kung nakikita nyo ang sarili nyo na parang outcast kayo, narito tayo sa church, parang dito sa church, puro mga banal naman dito. Na hindi po totoo yun. Hindi mga banal ang narito. Ang narito ay mga pawang makasalanan na tinubos lamang ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sana makita natin, Jesus or God can accept you through Jesus because Jesus Himself became an outcast. Si Jesus mismo ay napunta rin sa labas ng lipunan, sa labas ng bakod, doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa lugar na ipinapako ang mga makasalanan. Tinaboy siya ng lipunan at ng mga makapangyarihan para ang mga tulad natin, shepherds, ay pwedeng maligtas at pwedeng tanggapin sa sinapupunan ng Diyos. Sana ngayon, huwag kang mag-atubili, sana lumapit ka sa Diyos na ito, sa ating Panginoong Jesus. Nawa makamtan mo rin ang kaligtasan as we remember the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Shepherds. Kalwa, angels, the sender. Recipient, shepherds. Sender, angel, yung nagdala ng mensahe. Verse 9 na tayo. And, ito na yung kwento, no? An angel of the Lord, unnamed. Now, previously, kung nyo maalala, sino nga yung anghel na si Gabriel, no? Now, medyo similar yung language. Kaya sabi ng ibang commentators, baka si Gabriel na rin yan. No, kasi naman, pareho lang. But again, we cannot be dogmatic. But surely, an angel of the Lord appeared to them. Appeared to them. Now, kanina, napahapyawan ng ating kapatid din. Angels, ano? Angels. Now, ano ba itong mga anghel? Sino ba itong mga anghel? Alam nyo, the word angel occurs more than 200 times in the Bible. 200. Hindi pa kasama yung ibang mga similar beings na baka mga anghel din. So, 200 or more times nabanggit sa banal na kasulatan at dalawa lamang ang may pangalan. Dalawa lang. Sa dami ng mga angels, no? Walang iba. Yun nga, si Gabriel, yung isa ay si Michael. No, Michael. Yan lang ang may pangalan. Lahat wala na, no? Pero makikita natin, ayon sa theologian John Frame, in his systematic theology, the scripture, sabi ni Frame, never directly discusses the creation or nature of angels. Di ba wala tayong makikita sa Bible, kagaya ng Genesis 1 and 2, na nilalang sila ng Diyos? Wala no? Immediately, ando na, angels, ano? Even yung nature nila, medyo may konti tayong alam. Sabi ng Panginoong Jesus, they neither marry nor are given to marriage.
So, apparently, parang wala silang family na kagaya natin. Husband and wife, kids. Parang wala, no? Pero mas marami sa Bible yung work of angels. Yung ginagawa nila. Kagaya nga ng makikita natin dito. Ano yan? Primarily, of course, they are seemingly God's attendant. Sila yung nag-a-attend sa Panginoon. They stand in His presence. Yung nga, nabanggit din kanina, Isaiah 6, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. They worship God day and night. And more importantly, perhaps for us, they are part of the redemptive history as messengers. At in fact, yun ang pangalan nila, gaya ng alam na rin ng marami sa inyo. Hebrew, malak. Greek, angelos. Messenger. Tagadala ng salita ng Panginoon para sa mga kanyang ililigtas. Kaya nga, nagpakita siya so many times, yung anghel, sa lumang tipan. At even ngayon, sa bagong tipan, of course, the angel of the Lord, perhaps, kanina, theophany, could be the Lord Jesus Himself. No, pero nagpakita sila kasi messenger sila. At sa Bible, makikita rin natin, they are more glorious than us. Kaya nga, di ba si Apostle John, natukso na sambahin ang anghel mismo, ano? They're more glorious. Mas maliwanag, mas kagulat-gulat sila. Kaya nga ngayon siguro, kahit naman noon, nung intertestamental period between the Old and the New Testament, merong masyadong concern sa mga anghel, no? Masyado yung ano nila eh. Kaya nga sa Hebrews, yung mga angels, di ba? That Jesus is even more superior than angels. Kasi nga marami yung mga masyadong concern. At ngayon, meron din. Now, here's the thing. Itong mga anghel na to, pansinin natin, if we sort of correlate yung Luke 2 with Ephesians 3, makikita natin ang something very interesting. Ephesians 3 verse 10, sabi ni Pablo, so, the context nito yung unsearchable riches of Christ. Verse 8, Ephesians 3:8. So that through the church, pansinin nyo, the church, tayo yun, ha? So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known. The manifold wisdom of God, through this, the unsearchable riches of Christ, the gospel in the church, Gentiles and Jews together as one commonwealth of God, that through the church, the manifold wisdom of God might be made known to whom? Kanino ipapakita itong wisdom na ito? Sa atin, mga tao? Sa church? Sa iglesia? Sabi ni Pablo, that it might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. The rulers and authorities in the heavenly places. Hindi dito sa mundo. Sa mga rulers at nagkahari sa langit. Sino yon? Sino yon? Okay? Now you know the answer. Again, sabi dito ni John Frame, commenting on this verse, so I imagine that they, the angels, are somewhat astounded that God would choose to save human weaklings, shepherds, rather than mighty angels. Remember, nahulog din ang mga anghel, pero hindi sila iniligtas. Pero ngayon, ito, may parang bagong project. Ang Diyos, mga taong tulad natin, nahulog sa kasalanan, pero ngayon ay ililigtas. They, the angels, sabi ni John Frame, look down, hoping to understand better, seeking to be taught. Amazingly, it is we, the church, who teach angels. Tayo nagtuturo sa mga anghel. Can you imagine that? Can you wrap your minds around it? Na even now, as we gather as a church, unseen, unknown, and perhaps right here in this room, heavenly rulers and authorities, with, in a sense, kung humihinga sila, with bated breath, are learning about the grace, the love of God to poor sinners, shepherds like us, outcasts of society, and yet loved by God. Ito yung mga anghel na ito. So kasama sila, pero natututo rin sila.
verse 13, finally, and suddenly, isa pa nating matututunan dito, there was with the angel. Suddenly, nabigla, parang isa lang nung una. Nakukuha niya yung larawan, Parang isa lang nung una, may isang anghel. Biglang nakasama ng mga pastol. Natakot na sila. But suddenly, na para baga daw yung anghel na yon, sabi ng isang commentator, parang taga-taas lang ng kortina. Alam niyo yung pag mayroong musical night, kunwari may curtain dito, Tapos nasa likod, yung mga perform meron taga-taas. Parang ganoon, suddenly. It implies not human causation, na hindi taong may gawa. Divinely caused ito. Biglang nangyari? A multitude of the heavenly host. Yung host, yung salita na yan, di ba? Yan ay military word. Host, Di ba? Host. Sabi niyan, mga company, mga unit ng mga army, hindi lang isa, multitude. Great sa NIV ang ginamit yan. An army, parang mga anghel na nakalinya, na, ewan ko kung naka-platoon sila o naka-formation sila, but units, companies, armies and armies and armies in heaven, praising God. Praising God. So yung mga anghel na ito pa yung, una sa lahat, pansinin natin, marami sila. Di lang isa. Marami mga anghel. Hindi natin alam kung gano'ng karami, pero marami. Host ang ginamit dito. And they must be busy. Busy. Hindi naman pwedeng walang ginagawa yung mga anghel. Siyempre, ang dami nila. So, ang dami palang nangyayari. Hindi natin alam kung ano lahat yung nangyayari sa mga unseen realm na ito. But they're there. They're busy among other things. Of course, they praise and worship God. They worship God. So sa mundo nung panahon na yon, if you can imagine, we can summarize this part, merong ilang pastol lamang ang nakaalam na nandiyan ang tagapagligtas at napakaraming anghel ang naandun na nalaman nila na ipinanganak ang tagapagligtas. Alam nyo mga kapatid, bilang application, we must actually thank God for angels, We must thank God for these messengers na kanyang ginamit. Napakaraming mga mensahe ang naipaabot ng Diyos through angels. At ito yung blessing na ginamit sila ng Panginoon. Hindi lang yan, apparently, these angels also protect us. May mga panahon na siguro malimit, di natin ganun kalinaw ang sinabi sa Bible, pero may magandang nangyari. Sa 2 Kings, kung inyong maalala, na inatake ng libo-libong army ng mga Syrians, si Prophet Elisha. Kumbaga, andyan na, the host of armies na gustong hulihin at baka patayin na ang propeta. Tatakot yung kanyang alipin. Master, ano gagawin natin? Kumbaga, how can we escape? Siguro, panic na siya, Parang akala niya katapusan na ng buhay nila. Pero sa 2 Kings 6:17, gaya ng alam na halos ng lahat sa inyo, then Elisha prayed and said, O Lord, O Yahweh, please open the servant's eye. Open his eyes, that he, the servant, may see. So anong ginawa ng Panginoon? So the Lord opened the eyes of the young man, the servant, and he saw, and behold, the mountain, yung mundok na siguro nakapalibot sa kanila, the mountain was full of horses and chariots of fire around Elisha. Kala niya, makapangyarihan na yung mga Assyrian o mga Syrians. Pero nung nabuksan ang mata niya, mas marami pala. And again, we may conclude, malamang mga anghel ito. Wala namang ibang being na tayong kilala, maliban sa atin. Mga anghel ito na chariots. The mountain full. Yung bundok punong-puno ng mga anghel na ito na handang girahin yung mga kalaban nila. Now, of course, we don't want to be too preoccupied with angels. Kasi yan ang naging error ng ilan. Pero ngayon, baka pumunta tayo sa kabilang extreme. We don't appreciate yung provision ng Panginoon na may mga anghel na nag-iingat sa atin. Again, balance is necessary. Ayoko naman maging parang
Pag nando tayo sa ating bahay na mamaya, medyo nag-iisa na tayo, ha? May anghel ba rito? Or something, baka matakot tayo lalo, no? Di ba? So, let's have some balance here, no? What I'm saying is, base sa Biblia, ay talagang ginamit sila ng Diyos para maitulak ang redemptive history. And so, again, bilang application at implication sa atin, let's live lives not just to build up and profit one another, but we can also live lives para maturuan ang mga anghel na ito na nanonood sa atin. So may dagdag ng mga witnesses na nakakakita sa atin. And so the way we behave in the church, the way you behave as an individual Christian wherever you are, ay minaman-manan tayo ng mga anghel. Now, okay, hindi natin alam kung may guardian angel nga tayo, 1:1, na talagang yung isang anghel, ikaw lang ino-observe. But surely, ito yung sabi ni Pablo, na para malaman ng mga rulers and authorities na ito, kung ano yung unsearchable riches of Christ. At kaya nila malalaman ito, kasi yung mga tulad nyo at tulad ko, shepherds, mga walang kwentang tao, mga makasalanan, mga in a way disposable. And yet, sa halip na yung anghel ang iligtas, nagbigay ng paraan ng kaligtasan sa tao, hindi sa mga anghel. Hindi sa mga anghel. And so, it's about time na ma-realize natin na we are part of this cosmic drama that is unfolding day by day. Parang yung ating buhay, minsan pag umuwi na tayo mamaya bukas, parang nag-iisa tayo, konti lang tayo, ito na naman, yung, the routine of life, araw-araw, maghugas ng pinggan, maglalaba, tatrabaho. Pero sana makita natin, kasi many times we're so narrow-minded, sometimes we're so parang tunnel vision, ang liit na nakikita natin. Sana mabuksan ang mata natin that something far more important is going on here. Something that's so hard to imagine. Sana maalala natin, we're part of this. And even more amazingly, pagdating mo ng Panginoon, kanina narinig din natin yan, we will in fact be higher than angels. Ngayon, mas mababa tayo. Di ba? Pero darating yung panahon na tayo yung mas magiging, kumbaga, kung may antas. Again, dito pataasan na parang mayabang na tayo. Kala mo nung una, anghel ka, takot ako sa'yo. Ikaw ngayon, eto na ako. Di ba? Hindi naman ganoon. Pero ang point natin, marvel at the blessing of us believers. The question is, why? Why? And that takes us to the last part, the subject of the message, the center of all of this is Luke 10. Luke 2 verse 10. And the angel said to them, eto na yung mensahe, fear not. Doon sa verse 9, natatakot sila, no? Understandably, anghel yun. For behold, I bring you good news of great joy. That will be for all the people. Hindi lang para sa Hudyo. Hindi na ito para sa inyo lang. It is for all the people. Anticipating the Great Commission in the book of Acts. And verse 11, ano yung good news na yon? For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Christ the Lord. Actually, yung salita na yon, dito lang ginamit. Kasi pinagtabi yung dalawang salita. Christ Lord. Parang isa lang yon, no? Christos, Kyrios. Christos, Messiah. Christ, Kyrios, Lord. Christ, Lord. Sana expect natin, siguro, Christos of Kyrios. Messiah of the Lord. The Lord sent the Messiah. Pero ito pinagsama. Yung Messiah is the Lord. Yung Kyrios, sa Septuagint, ito yung translation nung Yahweh. Whenever Yahweh nakalagay, Kyrios. So ginamit yung salita na yun ngayon ng anghel at sinabi, this Christus, the anointed one, the son of David, the long-awaited king, is also Kyrios, Lord. Yahweh. Pinagsama ito, mga kapatid. Pinagsama ito. The city of David, this baby born this day, hindi lang Kyrios, Christos, Kyrios, Savior. Savior. At ito'y isang, in a way, parang sampal
kay Augusto Caesar. Kasi verse 1, nagsimula tayo, di ba? Naalala nyo, census, inutos ng emperador. Kasi yung si Augustus, ang paborito niyang title, maraming title siyang ginagamit, pero kasama sa title niya, bilang parang Diyos na emperador, Son of God, Savior, bringing of peace, hope, even good news. Lahat ng mga titulo na yan, ginamit sa Panginoong Jesus. So parang meron ditong, hindi naman protest, pero may challenge dito sa prevailing political, theological context ng emperador. Hindi yung emperador sa Roma, na akala mo siya yung makapangyarihang nagdikta ng census, kundi ang tunay na makapangyarihan ay narito sa sabsaban, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. No wonder, verse 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God. Ngayon, sumama na sa mga anghel, no? Parang anghel na rin sila. For all they had heard and seen, as it had been told them. Sana mga kapatid, sa panahon ng Pasko na ito, let's also be joyful at this good news, the gospel. Ito yung magandang balita. The Savior has come. Christ, Lord, Savior. Arito na siya. Nakasama ng mga taong tulad natin. At dahil dito, meron tayong kaligtasan. And so in summary, lowly shepherds, sila yung unang tumanggap ng Ebanghelyo. What a blessing! No? Kasi kung binigay sa hari, baka medyo maano pa tayo sa hari lang to, dito sa atin. Pero sa shepherds, yung pinakamababang uri ng kanilang lipunan, what a blessing for sinners like us. Angels ang ginamit. And even now, we're so blessed na sila pa rin ay nag-aalaga, nag-iingat sa atin. Jesus, the message, the very center, is Jesus Himself. Alam niyo, si Princess Masako, finally, nanganak. Sa kanila kasing, sa mga emperador na ito, sa mga royal blood sa Japan, hindi nila pinapa-ultrasound. Hindi nila tinitingnan yung nasa loob pa ng tiyan. So, hindi nila alam kung ano gender. Babae ba ito o lalaki? Subalit nung manganak ang prinsesa, to their disappointment, babae yung naging anak. For 35 years, walang lalaking tagapagmanang ipinapanganak. Puro babae. At ito na naman, babae ang ipinanganak. After 3.5 decades of waiting, disappointed sila kasi bawal sa kanilang batas na magmana ng kaharian ang babae. Lalaki lamang ang pwede. And so many people were disappointed. Pero alam nyo, magandang balita para sa atin, Jesus did not disappoint. Jesus will never disappoint. He will always satisfy our deepest needs. He is the light of the world. Whoever follows Him will not walk in darkness, but will have the light of life. He is the bread of life. Whoever comes to Him shall not hunger, and whosoever comes to Him shall never thirst. At sana ito ang ating matikman, masaksihan, maranasan sa Pasko na ito. Muli nating maalala, my Savior has come. Ano man ang aking kasalanan, ano man ang aking kaabahan, no matter if I'm the meanest person in this world, my Savior has come. He will not disappoint. Lahat ng mga propesiya, lahat ng mga hula natupad sa ating Panginoon is the same yesterday, today, and forever. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga kamangha-mangha ang pagkakatawang tao ng aming Panginoong Jesus. And even in His birth, napakaraming mga leksyon at paalala sa amin. Nawa, hindi mawala ang sentro ng Kapaskuhan na ito sa aming mga puso at isip. May it truly be centered on the Lord Jesus Christ alone. Kayo po ang magpala ng mga salita na ito, mag-encourage sa amin sa pamamagitan nito, sapagkat ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. And as we end, brothers and sisters,